Sabi mo, sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Yan, narinig ka ng mga tao, sabi mo yan. Sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Tanong ko sa'yo, sa panahon ba ni Abraham, nung magbigay siya kay Melchizedek, may utos na ba ng pag-iikapo kay Abraham noon o kusa niyang pagbibigay yon? Tanong ko sa'yo. May utos na po bago sa panahon ni Abraham. Sa totoo lang, bago pa ang paglalang, ang kautusan ay umiiral na. Yan ang paniniwala namin, kapatid, ha. Ang kautusan ay kasing likas ng Diyos na walang hanggan. Oh. Kung saan ang kautusan siya'y patibayan ng luklukan ng Diyos. Yan, saan natin mababasa? Okay. Ang tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung yung kautusan umiiral na. Ang tanong ko sa'yo, kasi sabi mo, malinaw narinig ka ng mga tao, wag mong iibayin yung sinabi mo. May utos na, sabi mo kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Narinig ka ng maraming tao, wag kang magsinungaling. Tanong ko sa'yo, meron ka bang mababasa na si Abraham inutusang mag-ikapo kay Melchizedek? Meron o wala? Yes, meron. Sabi ko nga sa'yo, ang kautusan umiiral na bago pa kay Abraham. Kaya ako maliwanag eh. Dito basahin natin 89:14 ng awit. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Ayan. So yung kautusan, ang kautusan, patibayan ng luklukan ng Diyos. Kung tatanggalin mo ang kautusan, mawawala din ang Diyos sa langit. Okay, tanong ko sa'yo, wag tayong maglokohan. Hindi ko papansinin yung binasa mo, malayo yan eh. Sabi mo, merong mababasa na may utos na kay Abraham ng pag-iikapo nung magbigay siya kay Melchizedek. Ngayon, maraming nagbabasa ng Biblia, alam nila yan kung may utos talaga o wala. Ngayon, tanong ko sa'yo, sabi mo meron. Nasaan yung sitas na mismong inutusan ng Diyos si Abraham na magbigay siya kay Melchizedek? Yung sitas, sabi mo meron. Wag tayong maglokohan, labas mo sitas. Ito nga. Ito, sagot, Mr. Moderator, 30 seconds. Ang kautusan, singlikas ng kalikasan ng Diyos na walang hanggan. Inuulit ko nga, yung patibayan ng luklukan ng Diyos ay nakabase sa kautusan sa awit 89 verse 14. Sa madaling salita, bago pa kay Abraham, may kautusan na bago pa nalangin si Eva. Sige, alam naman na nanonood yan kung may utos o wala eh. Hindi na kita pipilitin dyan. Mario, pakitanong bro ulit bro. Tingnan natin kung paano sagutin. Eto, sabi mo kasi, sa pananampalataya lang maliligtas, narinig ka, maraming tao nakarinig sa'yo, hindi na kailangan ng gawa. Tanong ko sa'yo, wala bang mababasa sa Biblia na pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ng mabuti ang isang tao, ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan? May mababasa ba? Meron o wala? Sagot, categorical. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Ito bro, sinabi ko sa iyo. Wala tayong pero sinabi diyan na for by grace we have been saved. Next question. Diba? Next question. 10 seconds. Objection, Your Honor. Ang tanong ko sa kanya kung may mababasa ba. Bro, 10 meron o wala, yun lang ang isasagot niya. Bro Mario. Na may mabubuting gawa na Bro Mario. makakapagligtas. At 10 seconds yung ginamit niya sa pagsagot bro. Nag-explain siya doon. Pwede mong ulitin or kung i-rephrase mo. Proceed lang bro. 10 seconds yung ginamit niya doon. Proceed sa tanong. Okay, sige. Salamat. Okay, re-repress ko Kasi hindi mo naintindihan eh. Sa Biblia ba merong mababasa na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Meron o wala? Meron o wala? Wala bro, wala. Wala. Okay. Okay, salamat sa sagot mo. May babasahin ako, merong sinabi rito. Sa Roma 2:7, ganito ang sabi. Sa mga patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay, na naghahangad ng papuri at karangalan, at ng hindi pagkasira, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, yung gumagawa raw ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo o ikaw? Nasabi mo walang gumagawa ng walang mabuting nakakapagligtas. Kay Pablo, may maliligtas pala sa mabuti. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Okay, 10 seconds yung sagot. Proceed. Wrong context ka bro, wrong context ka. Next question.
Yan, uulitin ko, no? Sabi rito, yung gumagawa daw ng mabubuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi mo naman, walang mababasa, pero ako may nabasa. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo na may mababasa? O ikaw na walang mababasa na nakakapagligtas ang mabubuting gawa? Pablo, ikaw. Moderator. Yung context. Huwag kayo iiyak. Yung interpretation. Objection, Your Honor, pasagutin nyo. Okay, so yung Objection, objection Your dito, Honor, pasagutin nyo. okay, so yung nakuha ko yung objection, yung isang objection, wrong context daw or interpretation, yung isa naman pasagutin. Sa akin dito mga kapatid, sa moderator kasi hindi ako judge dito kung that is the right context or interpretation. Pero yung tanong, lagi ko siyang iniisip or tinitingnan na valid naman yung question ha. Even para sa kabila mali or tama. Ang dalawa lang dito mangyayari, sasagot ka brother Pastor Ariel ng 20 seconds or 10 seconds na pagpapaliwanag agad. So, sino daw yung tama? Ikaw o si Pablo or 10 seconds sagot? So, Ariel? Ang tama ako at si Pablo. Okay, proceed. 20 seconds, paliwanag. Yes, okay. Okay, Okay, kapatid, no? paliwanag pa, bro. Mario. Sorry. Proceed, bro Ariel. Pastor. Okay. Ako at si Pablo ang tama. Kasi sinunod ko yung utos ni Pablo eh. Kasi pagpatuloy mo yung pagbasa niyan, sinabi diyan na walang righteous, di ba? Walang righteous. Kaya nga dumating si Kristo dito sa libutan para iligtas tayong mga hindi Next question, righteous. 20 seconds. Ngayon, ang layo ng sagot mo, hindi yan ang tanong ko sa'yo, righteous, hindi yan patungkol dyan. Ngayon, ito tanong ko sa'yo, ulitin ko. Tanong ko sa'yo, ganito, yan bang sinabi ni Apostol Pablo dyan, na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Tama ba yan o mali si Apostol Pablo? Okay, tama o mali? 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. Sinabi dyan ni Apostol Pablo, tapos na yan yung pag-accept mo kay Jesus Christ, tapos ka na naligtas yan. Next question, 10 seconds. Okay, ito tanong ko sa yung bago kasi di mo masagot eh. Okay, tanong ko sa iyo. Ganito. Sa lahat-lahat ba ng utos ng Diyos o ni Kristo, kahit isa doon, tanong ko sa iyo, wala na bang kaligtasan doon pagdating sa ating panahon? Sagot. Wala doon ang kaligtasan doon sa mga utos na gagawin mo. Kundi doon sa faith. Kasi ang sinabi kanina, for by grace are you saved through faith. Yung pong word na are you saved, mamaya tatanungin kita dyan. Anong, hindi ko muna sabihin, baka mag-chat GPT ka. Wala doon. Tapos na yung paliwanag. Next question. Okay. Grace nga eh. Ito, huli ka ngayon. Ang pananampalataya ba utos? Sagot. Yes, pero yung sabi doon, believe. Yun. First John 3:23, believe. Ang tawa, pero yan po ba works? Hindi. Bakit? Yung believe po dyan ay stative verbs at hindi rin po yan faith. Tingnan mo sa English. Believe yan. Next question. Ano, huli ka? sabi mo, walang utos na nakakapagligtas. Sinabi mo yan, narinig ka ng mga tao. Ngayon, tinanong Sige. kita ang pananampalataya, utos, nakakapagligtas ang pananampalataya. Ngayon, tanong, anong sa dalawa mong magulong sagot ang iintindihin ng mga tao? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Siya yung gumugulo sa sagot. Malinaw, yung sinasabi niya, utos ang Objection, pananampalataya. Moderator. Wait lang. Ay, hindi, nag-object ako. Nag-object pa yung isa. May counter-objection ka, don't worry. Okay. Brother Morts, direct First, to the point. Proceed, bro. yes, siya yung gumugulo. First John 3:23 yung i-quote niyan. At pinaliwanag ko na mauna, bago pa niya ibala yan, sabog na yan. Okay, Faith, okay. ang pinag-uusapan ko, hindi believe. Pinaliwanag ko na yung distinction ng faith at saka believe. At saka command nga po yan, kaso stative verb po yan. Noun po yung faith. Okay. So, Objection. objection, Counter. nag-ano dito ha, nag-object doon sa premise ng tanong. Brother Mario, proceed, bro. Okay. Objection. Tinanong ko siya kanina. Sabi niya, ang utos di nakakapagligtas. Tapos umamin siya, utos ang pananampalataya, nakakapagligtas pa ba? Kaya tinanong ko siya, ano sa dalawang mali niyang sagot ang dapat intindihin ng mga tao? Okay. Kasi dalawa eh. Hindi, tinanggap niya utos nakakapagligtas, tapos utos hindi nakakapagligtas. Kaya nakakalito. Okay. Kaya So, sumagot siya sa tanong. Nasa Okay. title So, yan. ganito. Hahatol mo na ako, mga kapatid, ha. Sa ganitong tanong ni Brother Mario, any observation ni Mario, hindi ko talaga pinapakialaman yan kahit nagsisinungaling si Mario dito or nagsasabi ng totoo.
Ngayon, Brother Morge, kung merong something doon sa tanong niya dahil hindi mo nga hindi ka sang-ayon doon. So, Rasha, let's Pwede go. mo 10 Sasagutin seconds, natin. bro. Okay, No, sasagot. I will never use 10 seconds. Proceed. Okay, 10 yung 20 sagot seconds. niya is a fallacious and strawman fallacy, no? Hindi ko sinabi porkit utos ang pananampalataya, yung John 1 John 3:23 kasi yan eh. Alam kong believe yan. Hindi ko sinabi na yung pananampalatayang nasusulat diyan, yun yung makakapagligtas kasi nga believe yan. Verb yan, stative verb, hindi yan yung faith na noun. Ano ka ba? Okay. Puro ba talaga sa Okay. grammar? Okay, sige. Papakawalan kita dyan para makita lang ng mga tao kamalian mo. Sige, hindi mo tinatanggap na ang utos nakakapagligtas. Sagot. Ang utos di nakakapagligtas. Sagot. Yes, Categoric ka, hindi siya nakakapagligtas kung ito yung ginagawa ng tao, works na utos, hindi siya nakakapagligtas. However, yung pong pananampalataya, this is my command that you believe, hindi po sinasabi doon faith yon. Yung sinabi doon, I believe. Stative verb. Next question. Okay. Sagot mo, hindi nakakapagligtas ang utos. Ngayon, kontra ka sa sinabi ni Jan. Babasa ko. Ito sabi niya. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayong ko sinasalita. Sabi diyan, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Tinatanggap mo ba sinabi ni Jan na ang utos ay buhay na walang hanggan? Sagot, hindi. Yes, utos niya sa Yes. Panginoong Hesukristo yan. Utos, ano? Yes yan, sa utos kasi niya sa Panginoong Hesukristo yan. Yung utos ng Panginoon, para yan sa buhay ng walang hanggan. Utos ng Ama sa Panginoong Hesukristo. Pero para matanggap mo ang buhay na walang hanggan, John chapter 5, verse 24, sumampalataya ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka mapapasok sa paghatol, na ilipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Next question. Ang galing Ngayon, ng- nag-yes nung- ka, sabi mo. Ngayon, nag-yes ka, sabi mo. Utos yan ni Kristo, tinatanggap mo na nakakapagligtas ang utos. Pero sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Alin sa mali mong dalawa na nakakalito ang dapat intindihin ng tao? Kasi nakakalito ka. Sagot. Objection. Strongman fallacy na naman. Mr. Moderator, ang sagot ko, utos ng Diyos yon kay Objection, Kristo. Yung Moderator. Wait lang. Si Morge muna. Huli yan, huli ang bibig niyan. Okay, Objection, nahuli na sa bibig. Wait lang. Sandali. Unahin ko Moderator. muna. Bro Mario, wait lang bro ha. May pagkakataon ka dito. Si Brother Huli Morge, ka ngayon. ang naintindihan ko bro, strawman policy daw yon. Tapos? Okay, Bro Rasha, ito yon. Counter objection ako, counter Yes objection bro, ako. meron bro. Mario, wait lang bro ha. Oo. Ang sagot ko, utos ng Diyos yon sa ating Panginoong Hesukristo at yung utos na talaga na yon ay buhay na walang hanggan. Pero kung ang pag-uusapan ay biyayang kaligtasan para makamit yung buhay na walang hanggan, faith lang yung kailangan Okay. natin doon. No? Wala, out of context yung talata Okay. niya eh. Brother Mario, counter objection doon sa Okay. Tinanong ko siya kanina, malinaw yan, naririnig ng mga tao. Sabi niya, ang utos daw di nakakapagligtas. Nung bumasa ako na may utos palang nakakapagligtas, nag-yes na siya, oo daw. Ngayon, tinanong ko siya, alin ba talaga ang tamang sagot? Kasi nakakalito siya, kapatid. Okay. Nakakalito talaga, huli na eh. Okay, Tingnan mo, ipit na yan. Okay, so ganito. Malalaman mag- kasi sinungalingan mo Okay, ngayon. ganito. Tingnan natin para umusad. Oo, mag-ano na ako, mag-decide na Huli ako. ka ha? ngayon. Ano? Wait lang, Brother Mario. Wala, Tuloy-tuloy tayo. Proceed to sa question. Tinatanggap ko yun, bro. Mario, na valid naman yung question mo. Tapos si Brother Sasagutin Morge, natin. sasagot naman daw siya. So proceed ka, Brother Morge, sasagot ko. Sagutin natin, wala doon sa dalawa. Kasi yung nagparasinfol sa something ka, ang sabi ng talata, ang utos ay buhay na walang hanggan. Hindi sinabing ang utos ay makakapagligtas. Out of context, ganyan ka ba mag-interpret ng talata? Okay. Ang utos, Okay, tanong ko ang- ngayon, Wait next lang, Brother question. Mario. Wait lang. Hindi, Tuloy. oy, sasagot na ako ha. Tapos na yung objection dito, mabubutata ka ngayon. Tuloy Sige. ka lang, Brother Morge. Tuloy, oh. Ang utos ng Ama sa Panginoong Hesukristo, yung sinasabi, buhay na walang hanggan. Next Hindi question. sinabi doon, ang utos ay makakapagligtas. Next question. Out Okay, of ganito. context. Last 1 Ganito, minute. tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Bumasa ako, sa John 12 ng 50, utos yun ni Kristo, nakakapagligtas. Sabi mo, ngayon, sumasagot ka ngayon, sabi mo, wala sa dalawa. Ano sa tatlo mong sagot ang totoo? Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Ngayon, nagtatanong pa ako. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Tapos biglang sabi mo, nakakapagligtas na utos. Ngayon, biglang sabi mo, wala sa dalawa.
Ano sa magugulo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao dahil ang gulo? Kasi naman, sagot, naglalagay siya ng salita sa bibig ko na di ko sinabi, bro Rasha. Yan ay taktika ni Satanas. Counter objection, bro Rafa. Hindi, Marami nakarinig wait yan. lang, wait lang, Wala wait lang, raw wait sa lang, dalawa, wait lang. sabi niya. Wait lang mga bro, wait lang bro, Ang bro. taktika ni Strowman para sa Uli ka Wait lang ngayon, mga bro, wait lang mga sinungalingan bro. Teka, mute ko muna kayo sa live ha, ganito. Sa inyo. Ito kapatid, pakinggan yung tanong ko lang. Ilan ba ang dapat sampalatayaan sa Biblia para maligtas? Si Kristo lang ba o meron pa ang ibang dapat sampalatayaan? Si Kristo lang bro, yung gawa ni Kristo. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay sa 3 araw. So sa makatuwid kapatid, ang sagot si Kristo lang ang sasampalatayaan para maligtas ang tao at wala nang iba. Yan ba sagot mo? Oo bro. Wala nang iba. Okay, Si sige. Kristo lamang. Ngayon kapatid, may babasahin ako na meron pa palang dapat ibang sampalatayaan maliban kay Kristo para maligtas. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, mali ka, inaamin mo? Babasa ako? Okay lang sa'yo? Okay lang bro, basahin mo bro. Sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, mali ka. Sabi mo, si Kristo lang ang sasampalatayaan sa kaligtasan, ha? O sige. Sige bro. Ito sa Biblia to. Dito nakasulat sa aklat ni Juan ng 5 ng 24. Ganito sabi. Jesus ang may sabi nito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yan sabi ni Kristo. Kailangan rin pala sumampalataya dun sa nagsugo sa kanya. Sa'yo pala kapatid, iba. Tinatanggap mo yung binigay, pero yung nagbigay, hindi mo pinapansin. Tama ba? Sasampalataya rin sa Ama para maligtas? Tama ba yung binasa o mali? Tama bro, pero mali pagkaintindi mo. Ngayon, tanong ko, sino mas matalino sa inyo, si Kristo o ikaw? Sabi niya, kailangan sumampalataya sa Ama. Maligtas. Sabi mo, mali. Sino matalino, si Kristo o ikaw? Sinabi ni Kristo bro, sumampalataya ka sa Diyos. No? Ibig sabihin, kung sumasampalataya ka sa Diyos, naniniwala ka sa kanyang salita. No? Kung naniniwala ka sa kanyang salita, sa kanyang mga apostoles, sa Apostol Pablo, no? Dahil sumasampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin, sampalataya ka rin sa kanyang gawa na siya'y namatay, nilibing at nabuhay sa 3 araw. Ganyan yan bro. Dahil kung hindi ka sasampalataya sa Diyos, paano ka sasampalataya sa kanyang mga messenger? Yung mga... So, kapatid, inaamin mo na dalawa. Kailangan sumampalataya sa Ama at sa Kanya. Inaamin mo sa sinasabi mo, dalawa sa sampalatayaan eh. Ikaw may sabi eh. Sabi mo ngayon, kailangan mong sumampalataya sa Diyos. Ikaw may sabi, ngayon lang eh. Tinatanggap mo pala dalawa. Ang sasampalatayaan. Ganito bro. Get nyo bro. Pwede, paliwanag mo na ako. Oo, sige, okay lang. Ganito ang paliwanag ko. Pwedeng dalawa, pero hindi ka maliligtas kung hindi ka sasampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus na siya namatay, inilibing at nabuhay sa 3 araw. Okay. Pwede, kung gawin mo yan, pero pwede ka sasampalataya, pero hindi ka maliligtas. Kahit sasampalataya ka sa Diyos, pero hindi ka sasampalataya sa magandang balita na dinila ni Apostol Pablo. Hindi ka maliligtas bro, kahit 5 sasampalatayaan mo. Okay, Exception. nakuha ko na yung sagot mo. So, tinatanggap mo pwede dalawa. Tama yung talata, Pwede. dalawa. Kasi sabi Pwede, mo pwede pero- dalawa eh. Pwede, pero hindi iyan ang kaligtasan. Pwede ka sasampalataya Ibig sa sarili mo. sabihin, Pero kapatid, hindi ibig sabihin, maliligtas ka. ibig sabihin, yung sinabi ni Kristo na kailangan sumampalataya sa Ama para magkaroon ng buhay na walang hanggan, mali yun. Mali yun, mali. Tama bro. Pero hindi Ibig ibig sabihin, sabihin, tinatanggap mo, dalawa sasampalatayaan, dalawa. pero hindi sa kaligtasan. Dahil, Kaligtasan nga tinutukoy dyan eh. Sa John 5 ng 24 eh. Kaligtasan, babasahin ko sa iyo ha. Kaligtasan sinasabi dyan eh. Yan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Kristo, totoong totoo ang sinasabi ko. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yang kapatid. Tinututulan mo ba na kaligtasan ng sinasabi ni Kristo na pag sumampalataya ka sa Ama, maliligtas ka?
pati sa kanya? Tinututulan mo yung Ama? Tinututulan bro, bakit? Ganito paliwanag ko. Dahil kulang yung general Okay, ang sige, ginamit ni kapatid. Jesus Christ. Ay, ibig dyan. sabihin, sa Kulang yung paniniwala mo, ang pananampalataya sa Ama hindi nakakapagligtas. Mali si Kristo sa'yo. Kasi si Di, Kristo tama, may pero sabi kulang. nito eh. Tama, pero kulang, kapatid. Kulang yung sinabi ni Kristo, ganun. Kulang. Okay, sige, kulang yung sinabi ni Kristo. Objection, Your Honor. Lilinawin ko yung tanong. Okay, ganito. Ang tanong ko ganito. Meron ka bang mababasa na mismong si Kristo at ang mga apostol nag-utos na mangili ng sabat ang mga hentil? Letra Okay, por okay. letra, sagot. So, merong objection doon. Bro Camacho, meron ka bang counter objection doon? Yes, meron. May sagot. Oo, Okay. wag lang mag-interrupt. Okay, so, sasagot Meron. naman. Klaro naman daw sa kabilang panig. 20 segundo, bro. Meron ba daw? Proceed, bro. Okay, Hebreo 4:9. Ito sabi, is therefore the duty of the people of God to keep the Sabbath. Objection, Your Honor. Hindi nang tinatanong ko. Bro, time stop lang, bro. Wait lang, bro. Ganito, bro. Objection. Bro, Mario, wait lang, bro. Wait lang, bro. Ganito, bro. Meron kasi tayong rule, bro, na every question isang objection lang, ha? So, itong 20 segundo, bro, proceed lang to. You can question another question mamaya pagkatapos nito. Pero 20 segundo, tuloy-tuloy muna to. Bro Camacho, proceed again, bro. Yes. The pangalawang talata, 12:13 ng Ecclesiastes, this is the duty of man. Kahit ikaw ay hintil, duty mo ito. Pag sinabing duty, utos yan. Kasama dyan Sabat. Oh, maliwanag yan eh. Unawain mo Next lang question, Biblia. 30 seconds. Okay, next question. Ang tinatanong ko sa'yo, mismong mga apostol, pati si Kristo, nagturo. Linawin mo yung utak mo. Sabi ko, meron ka bang mababasa na mismong si Kristo at ang mga apostol nagturo ng sabat? Meron ka bang mababasa sa mga hentil nagturo ang mga apostol na mangili ng sabat kahit si Kristo? Meron o wala? Sagot. Yan ang tanong ko sa'yo. Meron o wala? Meron. Meron daw. Unang talata, 12:13 ng Ecclesiastes. This is the whole duty of man. At itinuturo din ng mga apostol. Walang apostol ni si Jesus Christ nilabag ang mga turo sa Old Testament. Kung sa ano sabi ng Next question. Pablo, Next question. 20 seconds. Ang tinatanong ko sa'yo, utos ni Kristo, pati ng mga apostol, hindi galing kay Solomon. Yan ang tanong ko sa'yo, linawin mo utak mo. Meron ba mababasa sa Biblia na mismong si Jesus nagsalita? Pati apostol na mangili ng sabat ang mga hentil, nag-utos. Yan ang tanong ko sa'yo. Huwag kang sumagot ng paiba-iba. Sagot. Meron. Meron daw. Meron. Oh, meron. Huwag kayo iyak. Objection, moderator. Time stop muna. Time stop muna. Unahin natin yung Objection. objection, tapos may counter naman sa kabila. Malinaw ang tanong proceed, sa bro. kanya. Si Kristo mismo nag-utos, pati yung mga apostol, letra por letra, nagturo sa mga hentil na mangili ng sabat. Ang binabasa niya, Ecclesiastes, si Okay, Solomon okay. ang sumulat. Okay, so Si Kristo mismo at apostol, ilinaw nga po, pasagutin niyo yan. Okay, so Moderator, pasagutin niyo, mapapahiyayan ngayon. Okay na brother. Okay, sige. Negative. So ang objection mo inaanalisa ko, nag-object ka doon Mahuhuli yan sa bibig. Wait na bro, okay na bro. So ang objection mo patungkol dito sa pagpapaliwanag niya ha. Hindi kita pakakawalan dyan, kapatid. Ang tinatanong ko sa'yo, si Kristo mismo nag-utos, pati mga apostol. Maiipit ka ngayon. Meron ka bang mababasa o wala? Amin mo. Categorical, sagot. Si Kristo mismo at ang mga apostol nag-utos. Meron o wala? Sagot. Meron. Si Kristo mismo nag-utos, Bro, basahin mo. wait lang bro. Ganito bro. Tapos ka nang tanong bro. Tapos ang sagot niya meron. Ngayon 20 seconds O lagi sige, yan, bro, basahin ha? niya. Oh, Si Kristo wait lang mismo bro, may okay na utos, bro. pati apostol. Bro, Mario. Relax lang bro, ganito Okay, bro. sige. Sorry, Oh, moderator. basta Okay. ang sagot niya meron. Ngayon, magpapaliwanag muna ng 20 segundo. Bro Camacho, proceed bro. Okay, meron. Oh, sabi nga eh, niwawalang ka ba, kabulo kaya natin kausap? Kung ano mangyari, apostol lang nagsabi nun eh. Ngayon punta naman tayo kay Kristo. Eto na sabi ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat
ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa sabat. Bakit? Kasi duty of man na sundin ang pangingili ng Next sabat. question. Next question, 20 seconds. Okay. Sige. Pakakawalan kita dyan kahit wala kang mabasa. Alam naman ng tao yan eh. O,